Knicks na i-force ang serye sa Game 6. Warriors at Brooklyn Nets nagkaroon na ng off-season decision kay Kuminga at Butler magiging ganado sa susunod na season dahil sa sinabi ni Curry. Sa harap ng elimination ngayong araw ng Eastern Conference Finals, nagpasiklab si Mitchell Robinson para sa New York. Sa isang malupit na block shot kay Haliburton, binuhay niya ang crowd sa Madison Square Garden at nagpaalab ng enerhiya sa laro. Tinulungan niya ang Knicks na talunin ang Indiana upang ma-force ang Game 6. Umiskor siya ng 6 na puntos at 6 na rebounds sa loob ng 20 minuto. Umani ng papuri online ang kanyang performance at pinuri siya bilang pinakamatagal ng miyembro ng Knicks. Sa laro ring ito, pinakita niya ang kanyang determinasyon na hindi pa tapos ang kanilang season. Nanatiling buhay ang New York Knicks sa Eastern Conference Finals matapos talunin ang Indiana Pacers sa Game 5 ngayong araw. Umiskor si Jalen Brunson ng 32 puntos habang si Karl Anthony Towns sa kabila ng pananakit ng kaliwang tuhod ay nagdagdag ng 24 na puntos at 13 rebounds. Ito ang unang panalo ng Knicks sa kanilang home court sa serye at napigilan nila ang Pacers na makuha ang kanilang ikalawang NBA Finals appearance sa kasaysayan ng prangkisa. Muli namang susubukang tapusin ng Indiana ang serye ngayong linggo sa kanilang home court. Sa mga huling minuto ng laro, sumigaw ang mga fans ng Knicks ng Knicks in 7! Knicks in 7! Habang pinapalawig ng team ang kanilang unang pagpasok sa conference finals mula pa noong year 2000. Buhay pa rin ang pag-asa nilang maging ika-14 na team sa kasaysayan ng NBA na makakabawi mula sa pagkakalugmok at manalo sa serye. Wala pang team na nanalo ng conference finals matapos matalo sa unang 2 laro sa sariling home court. Matapos hayaang makascore ang Indiana Pacers ng 43 puntos sa unang quarter ng Game 4, bumawi ang Knicks sa Game 5 sa pamamagitan ng matinding depensa. Pinigilan nila ang Indiana sa 45 puntos lamang sa first half. Nalimitahan din si Tyrese Haliburton na nagtala ng 32 puntos, 15 assists at 12 rebounds noong Game 4 sa 8 puntos at 6 na assists lamang ngayong araw. Si Jalen Brunson na hindi naging epektibo sa nakaraang laro ay bumawi ng husto sa pamamagitan ng kanyang ika-20 playoff game na may 30 punto o higit pa, isang bagong franchise record para sa Knicks. Nagtala siya ng 14 na puntos sa unang quarter kung saan hawak ng Knicks ang 4 na kalamangan, 20 puntos na mas kaunti ang naibigay nila kumpara sa unang quarter ng Game 4. Si Karl Anthony Towns na questionable ang paglahok dahil sa injury sa tuhod matapos ang Game 4 ay nagpakitang gilas sa ikalawang quarter na may 12 puntos habang hindi nakascore si Brunson sa bahaging iyon. Sa pagbubukas ng ikatlong quarter, bumalik si Brunson at nagtala ng unang 8 puntos ng Knicks upang itayo ang 20 puntos na kalamangan sa kalagitnaan ng yugto. Bagamat na ibaba ng Pacers sa kalahati ang lead, agad na bumawi ang Knicks sa pamamagitan ng isang magandang run na pinangunahan ng 4-point play ni Brunson na nagpalaki ng lead sa 22 puntos. Si Benedict Mathurin ang nanguna sa Pacers mula sa bench na may 23 puntos ngunit hindi ito sapat. Matamlay ang opensa ng Indiana sa Game 4 na nagtala ng 40% shooting mula sa field, ang kanilang pinakamababang score sa buong postseason. Ngayong nanalo sila, magagawa kaya nila ang isang matinding comeback? Haharap ang Knicks sa do-or-die na sitwasyon laban sa home crowd ng Indiana Pacers ngayong linggo sa Game 6. Sa sumunod na balita naman, nakatakdang pumasok si Jonathan Kuminga sa restricted free agency ngayong darating na summer. Malaking tanong ang kanyang kinabukasan sa Bay Area. Maaaring mahirapan din siyang makakuha ng malaking kontrata lalo na kung wala ang tulong ng isang mahalagang team. Maraming nabigo sa ipinakita ni Kuminga ngayong NBA season. Sa kanyang ika-4 na taon sa liga, nagtala siya ng average na 15.3 points, 4.6 rebounds and 2.2 assists per game with shooting splits of 45 to 31 to 67. Bilang former lottery pick, hindi niya naipakita ang inaasahang malaking pag-unlad mula sa kanyang ikatlong season at palipat-lipat siya sa rotation ni Steve Kerr, lalo na nang magsimulang seryosohin ang mga laro. Dahil dito, marami ang naniniwalang ang susunod niyang kontrata ay hindi na magmumula sa Golden State Warriors. Ang Brooklyn Nets ang inaasahang magkakaroon ng pinakamalaking cap space para sa free agency ngayong taon.
Kung nanaisin nila, madali nilang kayang mag-offer ng malaking kontrata kay Kuminga na posibleng hindi kayang tapatan ng Warriors. Gayunpaman, hindi ito ang inaasahang plano ng Nets. Sa katunayan, maaari pa nga silang makatulong sa Warriors. Ayon kay Anthony Slater, handa ang Nets na makilahok sa mga posibleng sign and trade na senaryo upang matulungan si Kuminga na makuha ang bagong kontratang ninanais niya. Isinulat ni Slater, wala pang inaasahang offer sheet mula sa Brooklyn Nets para kay Kuminga, pero may mga palatandaan na handa silang gamitin ang kanilang malawak na cap space bilang paraan upang maisagawa ang multi-team trade scenarios ngayong summer ayon sa mga source ng liga. Makatwirang hakbang ito para sa Brooklyn na maaaring makinabang sa pamamagitan ng libreng assets na magagamit nila sa kanilang rebuilding phase. Isang magandang senyales ito para sa Warriors na naghahangad pa ring maging contender. Ang hiwalayan sa pagitan ni Kuminga at ng Warriors ay tila hindi na maiiwasan sa puntong ito. Ngunit sa balitang ito, mukhang may pagkakataon pa rin ang Golden State na makinabang sa pag-alis ng kanilang batang forward. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Speaking of Warriors, patuloy pa ring dinaramdam ng Golden State ang pagkatalo nila sa NBA playoffs laban sa Minnesota Timberwolves nitong unang bahagi ng buwan. Matapos magtamo ng magandang momentum sa tamang panahon ng regular season, nakarating ang Warriors hanggang sa Western Conference Semifinals bago sila sinubok ng kamalasan. Nagtamo si Stephen Curry ng hamstring injury at natalo ang Golden State sa 4 na sunod na laro, kasabay ng pagguho ng kanilang ambisyosong pangarap na muling maging kampiyon sa NBA. Kasunod ng nakakabigong pagkalas ng Warriors sa playoffs, may ilang bumatikos kay Jimmy Butler dahil umano sa kakulangan ng ambag habang wala si Curry. Matapos manalo sa unang laban, kailangan na lang sana ng Warriors na panatilihin ang kalamangan at manalo ng isa pang laro bago ang Game 6, kung kailan inaasahang babalik na si Curry sa laro. Ngunit tila hindi pumabor ang tadhana, na alis ang Warriors at nagtapos ang unang taon ni Jimmy Butler sa team sa masaklap na kabiguan. Si Butler na pumirma ng 2 taon na kontratang extension na nagkakahalaga ng $121 milyong sa Warriors matapos siyang matrade mula sa Miami Heat ay mananatili sa Golden State hanggang sa susunod na season. Anumang pag-aalala tungkol sa chemistry nila ni Steph at ng buong team ay tila natuldukan na matapos banggitin ni Curry ang pangalan ni Jimmy habang naglalaro ng golf kamakailan. Kung pipili ka ng isang tao sa kasaysayan na papasahan mo para sa game-winning shot, sino yon? Tanong ng isang reporter sa Memorial Pro-Am sa Moorfield Village Golf Club sa Ohio. Sa ngayon, si Jimmy Butler, sagot ni Curry, agad-agad at walang pag-aalinlangan. Right now, Jimmy Butler. Okay, have fun. Steph Curry. Isang malaking papuri ito, lalo na kung iisipin ang dami ng mga star na nakasama at nakalaban ni Curry sa buong karir niya. Kailangan na lang nating abangan kung paano uusad ang Butler era sa Golden State at sana'y hindi ito mabahiran ng drama tulad ng ilang nakaraang karanasan ng former Heat star sa NBA. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?